What's up po sa inyo lahat? Nagbabalik na naman po ang inyong host na si John Ro at andito pa rin po tayo. At panibagong episode po ito ng Jam with John! And today guys, sobrang excited at sobrang kinakabahan din ako sa guest ko ngayon. Kasi marami akong gustong matutunan sa kanila and I've been listening to them since I was in high school. And medyo pag-graduate ng high school. Parang gano'n, sige na. The couple that brought you Dati and Triangulo, let's all welcome Tyra and Yumi, everybody! May pag-angat ng paen. Oo. Kasali yan Excited eh. ka ba? Medyo. Before anything else, gusto kong magpasalamat dahil pinaunlakan nyo kami dito sa Jam with John. Maraming salamat. Maraming salamat sa pag-invite. Thank you so much. And marami kayong pagkukwentuhan ngayon kasi sobrang curious ako sa mga paano ba maggumawa ng music ang Tyra and Yumi. Pero sisimulan natin yan siyempre. Individually muna. Paano ba nagsimula yung love niyo for writing songs or for singing? For music? Late ako nag-start mag-write ng songs, 18. So, hindi ko alam na pwede pala yon for me. Parang meron akong puwang dun sa industry na makagawa ng songs for other artists and para sa akin mismo. Kasi nag-gig lang ako before eh. So, yun lang. Fan lang talaga. I'm a music lover ever since na maliit pa ako. So, sinubukan ko lang and then, ayun. Ako naman, growing up in a musical family, both my parents are choir singers when they were in college. And my dad used to compete sa mga contest. At age 3, talagang nakapush na ako na kumanta. Hindi man as a professional, pero at age 3, weekly karaoke. Tapos, mayroong syempre sessions with the parents na teaching the singing techniques, ganyan. Siguro bago mag-high school, dun ko parang talagang, sige nga. Hinanap yung... Oo, sige nga, try, hanap ng sariling, ng tunog, ng genre. Yan. And then, also in high school, so, masasabi natin formative years ko musically in high school. Kasi during high school, diyan ko, I started, siguro, I consider the start of my songwriting career or songwriting endeavor. Nagpapalit ako ng lyrics sa mga existing songs para mang-trip ng kaklase. Gagawin mo, parang spoof. Parody yan. Papalitan mo yung lyrics para mang-trip ka ng kaklase and then gumagawa ka ng songs para makapang-impress ng, well, mainly impress other girls, diba? So, yun. So, tsaka ako na-realize na, hey, I can do this, I can do this for real. Yun. Until na-meet ko yung mga kagrupo ko. Actually, I parked writing songs nung college. I was focused on my studies. Until I met this group, Fifth Wave. Di pa sila Fifth Wave Theory. Kami nung naging joint forces kami, tsaka kami naging Fifth Wave. So, na-meet ko yung mga members nun. Tapos sabi nila, gusto mo bang kumanta ng mga hook namin? O, sige. And then, doon na nag-start yung mga sulat kayo ulit. Tipon-tipon sulat. Hanggang sa, ayun na, nakasa ka na sa pagsulat. Paano ba nag-start yung tambalan Tyra and Yumi sa music scene? Ano yan eh. Nag-start yan isang show ng kung sa kami kabilang dati na grupo, Flip Music. Nagkakaroon yan ng shows dati, Monthly. So nagkakaroon ng mga tawag nila Flip Fridays. Isang performance namin, dumaan siya. Tapos sinabihan din siyang kumanta ka na rin since andito ka. Ganun yun, di ba? Tama? Napadaan ka lang nun. Yeah, kasi parang after a long time, hindi ako visible Sa gigs. And then, sabi nila, kumanta ka, parang pumunta ka, tapos kumanta ka na rin. Kasi ang tagal na namin hindi ka nakakasama. So, ayun. Nung gabing yon, nandun din ng Fifth Wave. Tapos mag-host siya. Tapos parang nung kumakanta sila, sabi ko, galing naman ito. Sabi ko, whatever. Actually, tinawag niya ako sa backstage. Hindi backstage, nasa labas tayo. Sa labas. Sa sayo sila. Ito kasi, parang nasa labas. Tapos sabi ko, dun sa... Tumuro pa siyang ganyan. Hindi. Sabi ko, hindi. Sabi ko, Tyro, right? Sabi ko ganyan. Yeah. Yun talaga yung mga simula, Tyro, right? Yeah. Oo, kasi hindi ako familiar. Kasi first time ko silang nakita. So, sabi,
naririnig ko yung pangalan niya, Thyro, sino ba yun? Yung mga sino ba siya? Yeesh! Heartthrob! Tapos pagkatapos nun, tinawag ko siya. Totoo naman na ako yung unang nag-approach. Sabi ko, ang ganda ng boses mo. Sabi niya, thank you. Hindi, Tapos sagot hindi ko. yan sagot mo, sisikuhin kita. Sabi ko, tell me something, I don't know. Whatever. Hindi yun. So, So, paano nga? Yun lang yun. Nung gabing yun. Thank you. Nag-thank you lang siya. Nag-thank you Yun siya. yun. Oo, tapos na. Then cut to the kinabukasan, merong isang awards night. The day Wave after. Music Award. The Nag-meet day kayo. after. Urban Music Awards. Urban Music Awards na magpa-perform sila. Tapos ako, parang invited lang ako, ganun. Parang pinagtitripan kami na, parang bagay yung boses nyo sa isa't isa, ganyan. Hanggang sa Try nyo gumawa ng kanta, ganyan. hanggang sa nag-collaborate na kami sa isang song. Kiss, Oo, Never Let Me yun Go. ang una. Yeah. So, ayun na. So after that, yun na yun. Ginawa namin yung song. Yung dad niya, kasi parang yun yung may friend siya sa mga radio stations. Pinasa ngayon sa radio stations. Nag-number 1 siya sa Wave. Tapos, after that, pinahanap kami ng Viva. So, gano'n na yun. Sunod-sunod na yun. Hold me close. Hold me close by your side. by your side. Baby, Never let me go, never let me go, never let me go. As I open my eyes, Baby, kiss me from my nose kiss you on down your to nose mine. to mine. Yo. Baka naman natin, guys! So, yun na. So, yun nga, doon na nabuo yung tambalan na. Yeah. Doon nag-start. Doon na Yan talaga doon yung siya kantang nag-start. Paano nyo naman binabalance yung working relationship tsaka sa personal relationship yung dalawa? It's kumbaga parang you switch hats every time. Yeah. Whenever we're in the studio, We're working. we're working. Kumbaga whatever is said inside the studio or whatever is done inside the studio. Paglabas, arguments everything. inside the studio. After that, Wala. leave it Leave it at the there. studio. So, ganun lang naman siya. Kumbaga, tsaka always have a driver. Especially with collaborating. By driver, I mean, let's say, kunyari nagsusulat kayo ng kanta, sinong driver ng bus na to? Parang ganun. Mas madali yun eh. Kaysa yung dalawa kayong nasa manibela, nag-aagawan kayo ng direction. So, whenever, halimbawa, let's say, may idea siya. Siya yung driver, ako yung pasahero. Kumbaga, suporta, ako yung taga-Waze, ako yung taga-plug ng, kumbaga, ganun sa... Siya yung co-pilot. Ako yung Kumbaga, taga-pili ng songs Hindi mo siya pwedeng guluhin, iPod. parang gano'n. magdadrive ka lang, ganyan. Minsan, tapos pag ako naman yung may idea, siya naman yung Gandang illustration din Kasi syempre, pag nagde-drive ka, hindi mo na pwedeng galawin yun. Hindi Siya pwedeng lang talaga galawin. galaw. Susuportahan mo lang siya. Nilalabas yun. Pag nasa studio, yun na yun. Wag lang pe-personalin mo sa loob ng studio. Yun din ang iniiwasan. Pag pinapersonal mo sa loob ng studio, diyan kayo magkakaroon ng talagang away Hirap na even na- after Hirap the na writing i-balance session. din minsan At first, nahirapan din kayo. Hindi naman. Ay, Hindi kasi naman. nag-umpisa kami na work lang talaga. At nag-argue kami sa Oo. sa studio. Malala. Malala. May iyakan, ganon. Ganon? Sa loob ng Oo. studio. Naiiyak ako sa inis, yung mga ganon. Oo, may na. Challenge din no? Oo, iba. Iba talaga kapag nagtatrabaho kayo. Tapos pag after nun, okay naman na. Sino ba ang nagagawa niya ng songs? We've done a lot of songs for Viva artists. Nandyan yung Sarah G, James Reid Nadine, Julian Tronoela. Si Aubrey, ako Yeah. Pelago, Yep. sila Jem, Kubil, and Anong difference pag nag-write kayo ng songs para sa sarili niyo at para sa ibang tao? mas madali sa amin yung Ibang sumulat tao. sa ibang tao kasi maarte kami. Pag para sa inyo? Mas madali, ako naman, ang nakikita kong reason kung bakit mas madali para sa ibang artist. Kasi we're not the ones who are bound to sing that for a long time eh. Kumbaga parang if kasi kung gagawa ka for yourself, you'll be singing it in mall shows, you'll be performing it. So, ayaw mong gumawa ng ano ka lang. Kumbaga parang yung okay lang sa'yo. Gusto mo lagi perfect. Oo, para sa sarili mo. Pero pag
para sa ibang artist, hindi naman sa sinasabi namin minamadali siya. Pero mas mabilis yung proseso. As simple as, kunyari, gagawa ka ng para sa sarili mong kanta. Isipin mo yung range mo, isipin mo yung... Saan babagay? O saan, paano o popogi sa kanta na to. Parang Pag para sa iba, ginagawa mo yung kanta mismo. Hindi mo na iniiba. Ikaw yun eh. Oo. Oo, gagawin mo yon tapos isipin mo lang, abot ba nila to? O Ayun lang. bagay ba to sa Transpose, kanila? transpose. Ganyan. Tapos, okay, ito yung concept na gusto nila. Ganun lang. Kasi kapag, kunwari sa amin, niisip mo pa, kailangan maganda to. Oo, kasi ikaw yun eh. Oo, kailangan. Minsan lang tayo maglabas ng kanta, Oo, pero oo. kailangan. Ano ba ang songwriting process ng Tara Newbie or yung secrets when it comes to writing? Nagsisimula kami lagi sa concept. Importante sa amin yung laman ng song. Parang dapat may project brief ka. Pag walang objective yung kanta, mahirap papuntahin sa mga kung saan mo gusto papuntahin. Ligaw, ayun. ligaw eh. May project brief muna kami and may konsepto, may gusto kaming Nasaan siya pupunta? Ano ba to? Pagdating ba nito sa dulo, masaya? Pagdating sa dulo, masaya muna tapos bibitawan mo sa huli. So, meron ka kaagad yung emotions na kung saan pupunta. So, madali siyang matapos. Madali siyang gawin. Kasi nakalatag na sa'yo. depending on the concept, dun kami nakakagawa ng melody. Doon sa dati kasi, syempre mukhang masaya siya, di ba? Ang saya eh, pero hindi siya masaya. Nagkalayo sila eh, pero dahil nag-reminisce ka nung kabataan mo, Dapat ibalik mo. kailangan medyo doon mo bitawan sa dulo, yung bomba mo na, yung surprise. So, dito ka muna sa gusto mong maramdaman nila.